Alam niyo na po ba ang balita dito sa Japan? Ang bagong balita nga po pala ngayong taon dito sa Japan ay magkakaroon po tayo ng bagong time check muna tayo. 11:30 na ng tanghali. Bale, kakagising ko lang po at habang di pa naluluto itong kanin, maglalaba muna ako ng mga damit ko. Yung mga uniform na ginamit ko sa trabaho. So, baling mamaya nga pala meron pa akong pupuntahan dahil magpapagupit po ako at humahaba na rin kasi itong buhok ko ngayon. At nagpa-reserve nga pala ako nun. Siguro 3 months nun pa yun. Yung last na gupit ko, doon ako nagpa-reserve. Tapos yung schedule na pupunta ako mga 3 PM kasi doon na ako gugupitan. At ito na lang pala yung lalabang ko, guys. Yung mga uniform ko na lang. At yung iba dito nalaban na pala. At least medyo nakabawas tayo ng gagawin ngayon. Siguro maya after natin kumain, doon tayo maglilinis ng bahay ulit. Para malinis. Every week kasi naglilinis talaga ako. Lalo pag walang ginagawa. Ito medyo sa kanang to. Ayan. So, sombrero. Nilalagay ko sa ano. Ito nga, dito ko nga pala nilalagay itong sombrero ko. Para hindi masira sa labahin. Lagi ko nilalagay dito sa may net. Yan. Para maayos pa rin. Tapos saka natin siya lagyan ng sabon. Okay na to. Ito sabon natin. Siguro mga 30 liters na ano. Gagamitin natin sa tubig. Tapos popcorn. Ayan. Medyo nagugutom na rin kasi ako. At 12 minutes na lang maluluto na yung kanin natin. Ito, laban naman na tayo. Pasantayin natin siya. So ito nga pala yung ulam natin ngayong lunch. Meron tayong sabaw na may gulay, na may kasamang tokwa. Wow! At nagluto na rin ako ng itlog para may kasama dito sa sabaw. Okay po, kakain na tayo guys. At ito na yung ulam nating sabaw. At meron tayong kanin dito na may kasamang itlog. So bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. Okay po, time check muna tayo. 1:50 na ng tanghali. So, papunta na ako sa papagupitan natin. Bali, meron pa tayong mahigit 1 oras para makabiyahe dahil medyo malayo po kasi yung salon na pupuntahan ko ngayon. Kaya sasakay ako ng train noon. After noon, maglalakad pa ako ng ilang minutes bago natin marating yung salon na pupuntahan natin. At syempre, magpapakulay na rin ako ng ibang kulay siguro. At hindi pa kasi ako nakakapag-decide kung anong kulay. At dumaan muna ako dito sa may post office para mag-withdraw ng pera. Dahil wala pa kasi tayong cash. Ito po. Saan tayo mag-withdraw? Okay na guys. Tara sa Eki. Punta tayo ng train station na para makasakay na tayo ng train. Okay po, nakarating na tayo dito sa train station. At mag-charge lang muna tayo ng ikokan natin bago tayo sumakay. Dahil ubos na rin yung ikokan natin. Sakto, parating na yung train. Tara, habulin natin. Ayan na po. Ito yung bagong train natin.
Okay po, nakababa na rin tayo ng train at maglalakad na lang tayo papunta sa salon kung saan tayo magpapagupit. Bale, dumaan muna ako dito sa may Dotonbori at lalakarin lang natin to papunta ng Shinsaibashi. So 10 minutes lang naman tayo maglalakad bago tayo makarating. So bale, hindi na ako dadaan sa may Shotengai guys dahil sobrang dami na kasi ng tao doon, kaya mas okay na dito na lang ako dadaan. At kaya at least medyo malawak yung or sabi natin maluwag yung daanan dito. Dahil alam niyo naman po na araw-araw may mga turista na nagsisipuntahan dito, kaya hindi po maiwasan yan. Weather check muna tayo, 15 degrees Celsius po dito ngayon. At grabe, nakakagulat, medyo tumaas-taas din yung weather dito ngayon kahit na winter season po. Siguro ito na po yung pinakamataas na temperature na naramdaman ko ngayong winter. 15 degrees dito po yan sa Osaka. Dati po kasi pag mga ganitong buwan, medyo mababa na at single digit na po yung yung temperature nun. At ayun po, traffic pa. Naka red light kasi ngayon. So kahit saan po nyo tignan guys, daming mga tao. Ayan po, mapakaliwa or kanan man tayo, kahit saan marami. Okay, tamang lakad lang muna tayo. Medyo maaga pa naman po, time check muna tayo, 2:30 na ng hapon. So meron pa tayong 30 minutes bago tayo makapagsimula na magpagupit. Okay po. Medyo pagpasensyaan nyo na lang po yung camera guys. At hindi pa natin kasi gamay. Kaya may time na na hindi nakikita sa camera yung mga binibidyoan ko. Kaya gagawin ko, konting practice pa tayo dito. Ito pa lang kasi yung patlong beses na ginamit ko ito. Kaya hindi ko pa masyadong gamay. Siguro pag tumagal-tagal tayo dito na sa paggamit, saka na natin siya magagamay. So okay, change muna tayo. Change road muna tayo. Para hindi tayo maligaw. Medyo mahirap lang kasing hanapin yung salon na pupuntahan natin kahit na pangatlong beses ko nang pumunta dito. So ang gawin natin, papasok na tayo sa may Shotengai. Kasi medyo malapit naman na yung natin pupuntahan. So medyo malapit-lapit na tayo guys. At konting diretso na lang to at makakarating na din tayo. So yan po, makikita nyo, puro mga shops na po yan dito. Kahit saan po kayo tumingin, meron silang mga dito, mga shops. At ito po, gamit na tayo ng Google Maps para hindi tayo maligaw. So diretso tayo. After ng diretso, saka tayo liliko sa may kaliwa. Ilang minutes to? 4 minutes na lang tayo para makarating doon sa salon. Tsaka sabihin natin na kahit malayo yung yung pagugupitan natin, ang masasabi ko naman sa gupit nila, magaling sila. Talagang yung kulay na gusto kong ipakulay, talagang babagay sa mukha mo eh. Yun yung nagustuhan ko sa kanila. Kahit na sabihin natin na malayo mula sa bahay natin. Kasi nung sa last ako nagpapagupit last year po, medyo hindi po ako satisfied sa hairstyle ko nun. Talagang kasi iba kasi magupit yung mga hapon dito. Okay lang sana kung merong salon na pang Pinoy, di ba? At least doon medyo hindi ka na mahihirapan makipag-usap kung ano yung gusto mong haircut or yung style na babagay sa iyo. Talaga dito po sa Japan, meron po kasing ibang mga barbershop or mga salon na na tatanungin ka nila kung marunong ka ba mag-Nihongo para kasi masabi mo yung gusto mong gupit. Kasi pag once na hindi ka marunong magsalita, hindi ka nila tatanggapin. May mga ganong ibang may mga ganong barbershops po or mga salon. Hindi ko po hindi po lahat 'yon, pero meron lang po iba. So nakaka-relate po ba kayo sa sinabi ko guys? Bali, nandito na tayo sa building nila ngayon. At dito tayo magpapagupit ulit. Ayan po, Damdi Tokyo. Meron po silang branch dito sa may Shinsaibashi. Ayan po yung mga presyo ng gupit nila dito. At meron kasing kasamang kulay dito. At mamimili kayo kung anong gusto nyong hairstyle diyan. Bali, akit lang tayo sa may 4th floor. Mag-elevator lang tayo.
Achieve. Okay na guys, tapos na tayo magpagupit at pauwi na rin ako ng bahay. So, time check muna tayo. 5:25 na ng hapon. At medyo natagal na tayo sa paggupit at halos 2.5 hours tayong naghintay bago matapos itong gupit natin. Siyempre kasama na rin yung gupit doon tsaka kulay. Kaya natagalan tayo. Pero okay naman po at nagustuhan ko naman tong kulay ng buhok ko ngayon. Bale, itong kulay nga pala, milk tea nga pala itong color ko ngayon. Nung last po na nagpakulay ako, red po yun eh. Kung napanood nyo po yung dati kong vlog doon. At palakad na tayo para makasakay na tayo ng train pa uwi ng bahay. So, ang ganda ng dito. Maganda ang Shinsaibashi. Actually, ang Shinsaibashi makikita yan sa tabi ng Namba. Magkatabi lang po yung lugar na yun. So, ganito po karami ang tao dito ngayon sa Dotonbori. Pag ganito talagang oras at saka Sabado kasi. Kaya sobrang dami dito ngayon. Kaya lalo na maggagabi na po. Tapos ito si Glicoman. Ayan po siya. Dati po kasi guys, pwede kayong magpa-picture sa kay Glicoman kasi meron silang hidden spot kung saan kayo pwedeng magpa-picture. Kaso wala na po ito ngayon at sinirado na. Matagal na po eh. Mag-iisang taon na pong nakasara yun. Actually, dyan po kayo, dyan po yung pwesto niyan guys pag papapicture kayo sa hidden spot ni Glicoman. Kaso ang nangyari, puro puti na at sarado na yung shop dito. Ayan po. At tignan natin, ayan. Yan po yung building na yan. Kaso sarado na yan. At ito nga, lalakad na rin tayo. Malapit-lapit na rin tayo sa Eki or sa train station. Dahil nagugutom na rin ako at kailangan ko rin magluto ng kakainin nating hapunan. As usual, magluluto ulit tayo ng spaghetti. Yun yung paborito kong pagkain ngayon at nag-crave ulit ako ng spaghetti. So bago nga pala ako umuwi at pagbaba ako sa mismong train station mamaya, saka ako bibili ng mga pangsahog sa spaghetti tulad ng pasta, spaghetti sauce. Kasi meron naman kasi sa sa Gyomo Supermarket. Kaya napag-isipan ko na rin na dumaan na muna doon bago tayo umuwi ng bahay. So ayun po, kakauwi ko lang ng bahay at dumaan nga pala ako kanina sa Gyomo Supermarket. So bumili nga pala ako ng lulutuin natin para ngayon at gusto ko kasing mag-spaghetti ulit dahil nag-crave na naman po ulit ako. Eto, nga pala yung binili ko. Siyempre bumili ako ng pasta natin, itong fettuccine para maiba naman po tayo. Tapos, siyempre, spaghetti sauce. Ayan po. Arrabbiata yung binili ko spaghetti sauce. Ayan. Tapos, sibuyas. Dahil ubos na kasi yung sibuyas dito, bumili na ako ng ganito na nabalatan na. And then, siyempre, kahit malamig po ang panahon ngayon, bumili pa rin ako ng ice cream. Dahil gusto ko rin kasi kumain ng ice cream minsan kahit malamig. Okay po, ito na yung niluto kong spaghetti na fettuccine. Ayan, medyo gutom na rin ako at kakain na rin tayo ngayon. So bago nga tayo kumain, magdadasal muna tayo. So bale yung last na luto ko ng spaghetti noon, medyo naalatan ako sa lasa. Kaya ito, titikman natin kung may pagbabago ba. Hindi na siya maalat guys, masarap na siya. Sakto na yung lasa niya. Hindi na maalat, hindi na matabang. Sakto. So ito po, may magpapa-shoutout nga pala ngayon. Shoutout po mula kay Ma'am Elisha Cosi from Canada. At shoutout na rin po sa family ninyo. Maraming salamat po sa suporta nyo and God bless you. Alam nyo na po ba ang balita dito sa Japan?
Ang bagong balita nga po pala ngayong taon dito sa Japan ay simula ngayong April 2026 magkakaroon po tayo ng bagong tax or ito yung tinatawag natin na Dokushinsei or tinatawag natin single tax sa English. Bale, expect nyo na po sa darating na April na medyo madadagdagan po yung pagkaltas sa sahod natin sa mismong health insurance natin. So medyo mag-a-adjust lang tayo dito ng kaunti. So, magkano nga po ba ang mababawas dito pag nagkaroon tayo ng single tax dito sa Japan? Nagre-range po yan from 250 yen hanggang more than 1,000 yen. Posible pang mas tumaas po yan ng konti. Bale, lahat po tayo ay magbabayad nitong single tax. Hindi lang po ito sa para sa mga single. Kahit single man po tayo or may asawa man tayo or may mga anak tayo, lahat po required po tayo magbayad nito. Or ikakaltas na lang yan sa sahod natin kada buwan. Ang dahilan na lang po kasi dyan kung bakit sisimulan na yung single tax by April this year dahil naghahanap po sila ng pondo or naglilikom sila ng pondo para po sa child care support system or sa pagpapalaki ng mga anak nila dito sa Japan. Hindi po hindi lang po mga Hapon kundi mga ibang foreigners po na na may mga anak dito. Yun po yung gagamiting pondo para po sa kanila. At yun na rin kasi yung naisip nila na solusyon para hindi po bumaba yung birth rate dito sa Japan dahil halos ilang taon na po ay patuloy pa rin bumababa yung birth rate dito. At lalo na po pababa po ng pababa ang population ng Japan. Kaya yun din po yung yung naisip nilang solusyon para medyo madagdagan po yung population natin dito. At sa mga magtatanong po kung ilang tao na po yung nakatira dito sa Japan or sabihin natin Japan population, sa ngayon po ay nasa 122 million po. More than 122 million po yung nakatira dito sa ngayon. At paghati-hatiin natin yan, mas marami pong population dito sa Japan ang may edad 15 to 64 years old or tinatawag natin na working age population. So, ilalagay ko na lang po dito yan na merong 59.6% in total. At sumunod naman po dito ay yung may mga edad 65 years old pataas na merong 29.3% in total na population. So bali yung natirang porsyento doon ay yun po yung sa mga sa mga bata or child population from age 0 to 14 years old na merong 11.2% lamang po. So, ayun po, medyo bumababa po yung population ng pagpapaanak dito at nagkakaroon tayo ng decline birth rate. Kaya medyo mas marami pa din po yung yung mga mas matatanda sa atin na nakatira dito kaysa po sa mga sa mga bata or sa mga panganganak. So, ayun lang naman po yung balita sa ngayon. At syempre, yung sa update mula sa pagpapalit ng presyo ng pag-renew ng visa dito sa Japan, wala pa tayong update doon at maghihintay lang po tayo doon. Dahil kung napanood man ninyo yung vlog ko nung last about sa pagpalit ng presyo ng visa dito sa Japan, yun pa lang po yung proposal pa lamang. Kaya maghihintay lang po tayo sa balita na yun. So, ayun lang naman po yung balita about sa Dokushinsei or tinatawag natin na single tax. Para na rin po ito sa mga sa mga bata na na support para po sa kanila. Pero mas okay na po yun, at least madadagdagan na po yung panganganak dito dahil magkakaroon naman po sila ng pondo about dyan. So ayun po, bago po ako magtapos, wag niyong kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at click nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang muna po tayo at abangan nyo na lang po ang susunod na vlogs ko.